Isa po akong mahina, Panginoon. Ikaw ang aking kalakasan, Panginoon Lord God. Balutan mo po ng iyong banal na dugo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Banal na Espiritu, puspusin mo po ang bawat isa sa amin, ang bawat puso namin, Panginoon, O God, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mensaheng ito, Panginoon, na ibababa namin ngayon gabing ito, Panginoon, O God, Lord. Ikaw ang muna sa akin, Panginoon, O God, sa aming lahat, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ito ang samot dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen and amen po. Ito po, dadako po tayo sa Mateo 9:14 to 17 po. Sabi po dito, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at siya'y tinanong, kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo, ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang iyong mga alagad? Sa 15 po, sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. 16 po, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. 17 po, wala ring magsasali ng bagong alak sa lumang sisidlan balat. Kapag ganon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, sinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. So, amen po. Nakaban ako. Pag ano po, i-correct nyo po ako kasi minsan, ngayon lang po ako nagminsan. I-correct nyo na lang po ako. Ito po yung aking naunawaan. Hindi pa po nagtanong yung mga alagad ni Juan tungkol po sa sa pag-aayuno po. Ito po yung ito po ay naglalarawan at pinapakita ang pagkakaiba ng kanilang pagsasagawa ng pag-aayuno kumpara sa mga alagad ni Jesus. Sa po na ito na ang talata pong ito na tinutukoy ni Jesus na ang pag-aayuno ay may layunin at ang panahon ng kanyang presensya sa mundo ay isang pagkakataon ng kagalakan at ang mga alagad ni Jesus ay kasama ng kanilang guro at hindi angkop na pinakabanta talaga ako. Angkop ayon habang naroon siya, pinapakita nito ang mensahe ng bagong pananampalataya na dinala ni Jesus na naaayon sa mga tao sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos na hindi nakabatay lamang sa mga tradisyon. Ito po yung naunawaan ko po, pinakabahan po kasi. At dito naman po sa 17 po. Ito po yung sa 16 po. 15 ba? 15. Dito po sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal kapag wala na ito, saka pa lamang nila mag-aayuno? Ito po yung ko po. Ipinapahayag niya na hindi angkop na malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang ikakasal. Ang simbolismo ng kasalan ay nagsasaad ng kagalakan po at pagdiriwang ng
pagdiriwang, ipinapakita po nito na ang presensya ni Jesus sa kanilang buhay ay nagdudulot ng kasiyahan at bagong simula. Kapag siya ay wala na, doon na maaaring magsimula ang pag-aayuno bilang simbolo ng pagninilay at pagdadalamhati. Sa kabuuan po, ang kanyang mensahe ay ang pagtuon sa mas malalim na koneksyon sa Diyos sa halip na simpleng pagsunod sa mga tradisyon. Sa kung sa Panginoon po may kagalakan, sa Panginoon po may kagalakan, pero po pag sa tao ang ibig sabihin po ng pagkasal o may kagalakan nga po, pero doon natin makikita ang kaibahan po sa kagalakan sa Panginoon kaysa sa tao na ikakasal. Kasi po ang tao pag once na sa una lang po may galak, pero habang pong tumatagal nawawala po, tsaka may dumadating na problema. Pero sa Panginoon po iba po yung kagalakan na mararamdaman mo, kasi doon mo mararamdaman yung saya, yung kagalakan na sa puso mo, yung na-appreciate mo sa buhay mo na may buhay na walang hanggan na kasi yung pangako ng Panginoon. Pero po yung sa asawa, halimbawa sa asawa po, doon may mararamdaman mo yung kapighatian, may kagalakan niya, pero doon mo makikita na ang kaibahan sa relasyon sa Diyos kaysa sa tao po. Yun po ang naunawaan ko sa 15 po. Sa 16 naman po, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Ito po ay isang talinghaga na nagpapakita ng ideya na hindi maaaring paghaluin ang mga bagong aral ni Jesus sa mga lumang tradisyon ng relihiyon. Ang bagong tela ay kumakatawan sa bagong mensahe at paraan ng buhay na nadala ni Jesus, habang ang lumang kasuotan ay simbolo ng mga dating kaugalian at pinapaniwala kung susubukan mong pagtagpiin ang dalawa. Magreresulta po ito sa pagkasira, pagkapunit na nagpapahiwatig na ang mga bagong prinsipyo ay nangangailangan ng bagong pananaw at hindi maaaring ilagay sa lumang sistema. Ito ay nag-uudyok sa mga tao na buksan ang kanilang isipan sa mga bagong bagay na inaalok ng Diyos. Sorry po. Ito po yung naunawaan ko po. Kaya pag mali po ako, i-correct po. Dito naman po sa 17, wala ring nagsasalin ng bagong alak sa lumang sisidlan balat. Kapag ganun ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, sinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon, kapwa ito nagtatagay. Ito po yung isang po ito. Ito po ay naglalarawan din po ito ng hindi pagkakatugma sa bagong bagay sa lumang sistema. Ang bagong alak ay kumakatawan sa mga bagong aral at mensahe ni Jesus, habang ang lumang sisidlan balat ay simbolo ng mga
nakaugali ang tradisyon at batas. Kung susubukan mong ilagay ang bagong alak sa lumang balat, puputok ang balat dahil hindi ito kayang tiisin ang bagong presyon sa halip po. Ang bagong alak ay dapat ilagay sa bagong sisidlang balat na nangangahulugang ang bagong mensahe ay nag-uudyok sa mga tao sorry po, hindi kinakabahan. Mga tao na yakapin ang pagbabago at tanggapin ang bagong pananaw na dala ni Kristo. Ito. Yung mensahe, yung Mateo, yung dudugtong siya. Amen po. Dadako po tayo sa Mateo 6:16 to 18. Basahin natin. Mateo 6:16 to 18. 16? 6:16 to 18. Sabi po dito, kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot. Tulad ng mga mapagkunwari, hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimbala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang nagbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen po. Kaya ayun po ang sa atin ng Panginoon na dapat po na natin yung tungkol po sa pag-aayuno. Ito po yung tradisyon noon ni Juan nung wala pa po si Jesus Christ. Kaya po nung dumating po si Jesus, nandun po yung kagalakan sa bawat puso ng mga tao noon. Hanggang ngayon po. Conclusion na po tayo. Dako po tapos sa 2 Corinthians 5:17. Corinthians. Corinthians 5:17. Wala. Wait lang po. First, second. 2 Corinto. 2. Ano nga yun? Anong verse? 2 Corinto 5:17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Dito po, ipinapakita ng Panginoon na once tayo po na nakipag-isa na kay Kristo, bago na tayong nilalang. Ang dating pagkatao kasama ang mga kasalanan at lumang gawi ay napalitan ng bagong pagkatao na sorry. Nakakabatay sa pananampalataya at pagbabago ng tao. Ipinapahayag nito na ang pagkakaroon ng relasyon kay Kristo ay nagdudulot ng tunay na pagbabago sa puso at isipan ng tao. Ang mga dating pag-uugali at pananaw ay nababago at ang
individual ay nagkakaroon ng bagong layunin at direksyon sa buhay. Ito po ay isang nagsisilbing paalaala po sa atin, sa bawat isa po sa atin, na ang pagbabago ay posible at ang bawat tao ay may pagkakataong na muling simulan ang kanyang buhay sa magandang paraan po. Ito po yung mensahe po ng Panginoon ngayon gabing ito, Panginoon. Ito po yung mensahe ng Panginoon ngayong gabi. So Lord, mananalangin po ako sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Panginoon, salamat po sa mga mensahe na ibinaba mo po sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa kagalakan, sa kalakasan, Panginoon, sa protection, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, O God. At tinataas ko po sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Na kahit po ako ay utal-utal, ito po, ginamit mo po ako, Panginoon. Lord, salamat po ng marami, Panginoon, O God. Maraming salamat po. Ito ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen po. Amen. Glory to God po. Sa buhay mo po, Sister Cristita Samper, sa mensahe na ibinaba mo po sa mga oras na ito. At pagpalain ka po nawa ng ating Panginoon. Ngayon po ay mga kapatid, darako na po tayo sa ating mga insights. At kung may mga karagdagan din po tayo, ayan. Po, sino po ang nais mauna na mag-insight? Amen. Praise God. Ayan. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi yung pagpapaunlak ba, di ba, tayong mga kababaihan, hindi naman to talaga pagalingan. Kaya nga, we study na po. Tayo ay nag-aaral, tayo po ay nagtuturuan, nagtutulungan, nagkakaisa. Na po, kaya nagpapasalamat ako kasi hinakbangan po ni Ate Cristita yung pagmemensahe. So, sa mga iba dyan, no, kayo na din, darating din ang pagkakataon na kayo naman, no po, para maranasan natin kung paano dapat tayo maging responsable sa mga mensahe po na binibigay ng Panginoon. Actually, napakaganda po ng mensahe. Kinakabal lang po si ate. No, kaya tulungan natin siya na mai-release natin yung revelation ng Panginoon tungkol dito sa mensahe. Dito po pinapahayag po sa salita na kino-question po ng mga Pariseo yung mga disciple, 'di ba, ni John at saka ni Jesus Christ, na bakit sila po hindi nag-aayuno. Kasi syempre yung mga Pariseo po, talagang iba yung nila, yung iba po yung kanilang tradition before kasi para silang nabuhay sa naging habit na lang, yung wala naman yung puso na magpakumbaba sa pag-aayuno, no? Yung katulad po nung nasabi sa Lucas, kung matatandaan niyo po, sinabi niya, yung nagmamalaking Pariseo, kaya malalaman mo doon kung gaano sila kadalas mag-ayuno, no? 2 beses po ako nag-aayuno, sabi niya, sa loob ng isang linggo, no po? Parang yun yung habit nila, no po? Yun po yung kanilang tradisyon dahil yun yung po yung nakagawian nila. So sa madaling salita po, nung nagmamalaki siya doon sa ibang tao, yung Pariseo, yun yung way nila na mag-ayuno po. Na nag-aayuno sila ng 2 beses sa loob ng isang linggo, 'di ba po? Lagi nilang ginagawa 'yon. Pero ang tanong, 'di ba? Sa harap ba ng Panginoon, totoo yung puso mo? Totoo ba na lumalapit ka? Totoo ba na nagpapakumbaba ka? Totoo ba, 'di ba, na may nagbabago sa 'di ba? May isinasakripisyo ka ba sa bawat pag-aayuno mo? Kasi yun po yung gusto ng Panginoon. Kaya dito, sumagot si Jesus, sabi niya po doon, di ba? Sumagot si Jesus na paano silang mag-aayuno kung ang kinakasal, di ba? Sabi niya gano'n, di ba? Sumagot po siya sabi niya, datapwat, ang alagad mo hindi nag-aayuno. At sinabi sa kanila ni Jesus, mangyayari bagang mga gluksa ang mga abay, sabi niya, ng kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay kasama nila, which is nagpo-point po kay Jesus Christ. Datapwat darating ang araw na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila at kung magkagayoy, mag-aayuno sila. Di ba po? Sinasabi niya dito, ako, kasama ko pa yung mga alagad ko sa mga oras na to. No po? Sabi niya, kaya, sino bang magpapakasal? Di ba, sino bang nagluluksa? Na
kasama mo pa, 'di ba? Nagdadalamhati, 'di ba? Kahit ikaw din naman po, 'di ba? Pagkasama mo yung pakakasalan mo, 'di ba? Bakit ka magdadalamhati? Yun po yung pinaka paliwanag ni Lord. Kasi si Lord matalinhaga talaga yung dila niya, 'di ba? Paano magdadalamhati yung aking mga alagad? Parang ganun yung sinasabi niya. Common sense po, ano mga kapatid. Sabi niya, kung kasama mo ang ikakasal, bakit ka malulungkot? 'Di ba? Which is si Jesus Christ, that time, kasama nila. No po? Kasama nilang personal, nakakasama nila sa hapagkainan, di ba? Bakit po sila, kumbaga, inaano niya sa mga tao, dahil hindi naman maiintindihan po masyado ng mga Pariseo kasi masyado silang religious. Masyado silang nabuhay sa tradisyon, masyado silang nabuhay sa parang pamahiin na ginagawa nila at nakasanayan. No po? Kaya yun yung naging familiar spirit. Alam nyo po, nagkakaroon ng familiar spirit. 'Di ba? Kahit katulad sa ngayon, 'di ba? May mga tao na pinanganak ka. Halimbawa, pinanganak ka, Kristiyanong Katoliko yung pamilya mo, 'di ba? Ganun na din yung gagawin mo. Kung ano yung ginagawa nila, gagawin mo rin. Sunod-sunuran ka sa mga lumang tradisyon na ginagawa ng mga magulang mo dahil yun yung nakagisnan mo. 'Di ba? Yun po yung sinasabi dito. Na yung mga Pariseo, dahil sa nakagisnan nila na lumang tradisyon, lumang pag-aaral, yun po yung kanilang sinusundan hanggang sa kaanak-anakan nila. Kaya yun po yung parang na-adapt nila, no po, na hanggang ngayon po nangyayari. Kaya pinaliwanag ng Panginoong Hesus, 'di ba? Sa pamamagitan ng lumang damit. I-describe niya po yung lumang damit na kapag dinugtungan mo nga naman ang lumang damit, pag tinagpian mo lumang damit, babatakin lang nito yung bagong damit. Kaya lalong lumalala ang punit. 'Di ba? Subukan niyo pong isalin, 'di ba? Yung luma, yung kanin na luma sa kaning bago. Mapapanis din po 'yun kahit anong gawin niyo. Kasi hindi pwedeng salinan ng bago, 'di ba? Ang ibig pong sabihin dito ng Panginoon, kung ikaw ay naglingkod na sa Panginoon at sumamba ka na sa Diyos, 'di ba? Tinanggap mo na siya ay Panginoon mo at sarili mong tagapagligtas. Hindi pwedeng pagsamahin ng lumang pagkatao sa bagong pagkatao. Na po, hindi pwede 'yon, hindi pwedeng maganap 'yon at hindi pwedeng mangyari 'yon. Kaya nga sabi niya, kung ang bagong sisidlan ng alak, sabi niya na luma, sa ibang paraan, sabi niya, ay nangagpuputok ng mga balat. Diba? Pag sinama po ito sa bago. Kaya nga sabi niya, kung yung bagong alak, pag nilagay mo sa lumang sisidlan, nakasama ng bagong alak, diba po, mabubulok to. Mabubulok po to, magbibitak-bitak yung balat, no, ng bagong balat. Ay kapwa, sabi niya, kapwa nagsisitagal. Sabi niya, kung hindi isisilid ang bagong alak sa mga bagong balat, kundi daw po ilalagay sa balat na ng po yung lalagyan nila noon, kasi balat po ng hayop yung pinaglalagyan nila ng alak noon, ng wine, no po? Kapag pinagsalin mo, kaya nga tingnan nyo kahit ngayon panahon na to, 'di ba? Yung mga bote ng wine, nakikita mo may 1973, mas masarap yung mas matatagal, 'di ba? Hindi mo pwedeng pagsamahin sa 2014 yung bote noon. Kahit until now, hindi pwede po magsama ang luma. Kasi mali ang lasa noon. Mapapanis siya. 'Di ba? Kahit anong pagkain, pag sinama mo, 'di ba? Kahit ano pong mga gamit, pag pinagsama mo ang luma at bago, hindi po siya pwedeng magsama. Ganon din sa Panginoon. Kapag tayo po bagong nilalang na, hindi na pwede lumang pagkatao mo, isasama mo sa bago. 'Di ba? Ano pong silbi ng pagbabago? 'Di ba si Jesus Christ dumating sa buhay natin para sa bagong biyaya at grace na binibigay niya at pagkakataon po sa bawat isa sa atin na tayo po ay maging maayos. Kaya nga, iiwanan mo yung bagong pagkatao. Kailangan mo mamatay sa lumang pagkatao at yung bagong pagkatao na ang makita po sa atin. No? Bagong ikaw. Bago ang lahat. 'Di ba? Bagong pag-uugali. 'Di ba? Kaya nga po, tinatransform ni Lord yung puso at isip natin. Bagong mga asal. 'Di ba? Bagong pagkatao, bagong pagkilos, hindi lang sa pandinig, kundi yung action mo bago sa pagsasalita, karakter, attitude. 'Di ba? Yun yung gusto ng Lord. Kaya nga, sabi niya, sa bunga makikita, 'di ba po, ang isang mananampalataya. 'Di ba? Saksi din po, pati ang pagkilos natin, pati ang paggalaw natin, even pananamit natin, nakikita po ng Panginoon, no? Nakikita yung pagbabago sa atin. Kaya yun po yung pinapaunawa sa atin dito sa mensaheng ito na hindi pwedeng magsama ang luma at bago.
'Di ba? You are new creation. Kaya yung conclusion ni ate, tugma po doon sa ano eh. Hindi niya lang maihayag ng ano. Yun po yung conclusion niya. Na hindi pwedeng magsama ang lumang pagkatao sa bagong pagkatao. Dahil kapag ikaw ay bago na, no, at nakatanggap ka na sa Panginoon, at ikaw ay sinabi mo, you are my Lord and my Savior, di ba? Kailangan siya na yung mamuno sa buhay mo, di ba? Kailangan siya na yung masunod sa buhay mo. Kaya nga po, sabi niya, you are new creation. Kalimutan mo na lahat ng lumang mong pagkatao, bibitawan mo lahat yon. Kailangan mong mamatay sa lumang pagkatao at yung bagong ikaw na ang makita sa buhay mo. Kaya purihin ng Panginoon. I hope and I pray na i-deliver po ng mas malinaw, mas maano sa inyo na maunawaan natin at makapagtulungan po tayo ng mas higit pang idig natin ng mas malalim yung mensahe. Kaya purihin ng Panginoon. Salamat po sa Diyos kasi dumating siya sa buhay natin, no po, na hindi na natin kailangan na mabuhay sa law. No, kailangan natin na batayan na lang natin ngayon yung law kasi yung grace niya ang nagmo-more na gift po sa bawat buhay ng bawat isa. Yung mercy niya, yung nagre-raise na po sa atin kung bakit tayo nagpapatuloy. God never manipulate every one of us. Hindi niya gusto na i-manipula tayo. God gave us the motivation word for you and for me para ma-motivate ka na ito yung kailangan nating gawin, anak, 'di ba? Ito yung makipag-isa ka sa akin, 'di ba? Tutulungan kita kasi kailangan kang maging vessel ng Holy Spirit. 'Di ba? In that way, magpapatuloy ka, magkakaroon ka ng motivation. Sometimes we think that God manipulate us, but no. No, God gave us the motivation, enable for us to continue and have courage. 'Di ba? Magpatuloy po tayo, magkaroon tayo ng courage na nagpapatuloy kasi alam mo kung motivation lang ang meron sa'yo, 'di ba kaya si Lord pag nag-explain siya, nandun yung motivation niya at pagpapaunawa niya na ginagamit niya yung talinghaga. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi nga niya, my sheep hear my voice. Ang nakakaunawa lang po noon yung mga tao na talagang pinili no po at kanya pong tinawag. Kaya yung courage natin ang magsisilbi po na batayan para tayo maging consistent, patuloy na maging matatag, no po? Kaya it's not manipulation, it's a motivation for the Lord na sinasabi niya to at ini-explain niya sa atin kung bakit, no? Kaya even patanong, kailangan mong mag-isip, kailangan mo ng wisdom from the Lord para maunawaan mo yung mensahe niya. Kaya patuloy po tayong magkaroon ng kagalakan at courage na even God, di ba po, even si Jesus Christ, nandun na sa kanyang kaharian, andito naman po si Holy Spirit to help us, to comfort us, di ba po, na magpatuloy sa gusto ng Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos and to God be the glory po. Amen. Glory to God po. Sa buhay mo po, Sister Bev. Sa